Diyos, Esther. dakilain ang pangalan mo, sambahin ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos ng buhay na aming pinagsisilihan. Sa oras na ito, hinihingin po ang inyong paggabay, ang inyong espiritu na siya po magtuturo sa amin sa oras na ito at nawa kami po magkaroon ng liwanag sa mga bagay na hindi po maliwanag sa amin o hindi po namin naintindihan. Salamat sa inyong salita. Itago mo po ako sa inyong krus para po inyong gloria lamang po ang siyang pakita. Salamat po mapapurihan sa oras nito sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Mga minamahal namin PDL, mga officers, mga warden, lahat po nakasama nyo dyan. And sa ating mga kapatiran sa Asia, magandang umaga at magandang gabi po dyan sa Amerika. So, stress na yan. Happy New Year to everyone. Nawa ay maayos ang pagsalubong natin lahat sa bagong taon. Amen po ba? Nawa ay masaya tayong lahat dahil bagong taon na naman, 2026. We are counting more. At maganda po na sa bagong taon na ito ay ang pag-uusapan natin ay alamin niya natin kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So, unang scripture na ating babasahin ay Jeremiah 29:11. Sabi ko niya dito, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Napakaganda po na pangako ito ng Panginoon sa ating lahat. At kung maintindihan natin ay maganda po ang pagsalubong natin sa mga hindi lang po bagong taon, kundi po sa araw-araw natin na pamumuhay. Pero bago po sinabi ng Panginoon yan sa kay Jeremiah, na isang propeta, ay ang sitwasyon po ng mga taga-Israel ay nasa bihag po sila ng Babylon. So andun po sila, bihag, at sila po ay mga alipin ng mga Babylonians sa pamumuno po ni Nebuchadnezzar. Kaya sabi niya, pagkatapos ng 70 taon na pagkabihag, ito po ang kanyang pangako. Ngayon, sa ating buhay, maaaring hindi rin natin naiintindihan na bakit meron tayong pagsubok na matindi. Pero behind that, sa likuran po ng pagsubok na yan, may inihahanda po ang Panginoon sa atin. Kagaya po nito, pangako. Kasi tayo po ay nilikha ng Panginoon, minamahal niya tayo, at alam niya. Kasi pagkaari niya tayo, alam niya kung ano ang nararapat sa atin, ano ang nakabubuti sa atin. So kung maintindihan natin ito, mas magaan po sa ating kalooban na tanggapin kung anong sitwasyon meron tayo. Dahil sa ayaw at gusto natin, magkakaroon po tayo ng pagsubok. Kristiyano man tayo o hindi Kristiyano, nasusubok po tayo sa araw-araw natin pamumuhay. Amen? So, wala pong exempted dito. Lahat po tayo ay magkaroon ng pagsubok. Sa Ezekiel chapter 33, verse 10 and verse 11, sabi ko niya dito, basahin natin, "Son of man, give the people of Israel this message. You are saying, our sins are heavy upon us. We are wasting away. How can we survive?" And in verse 11, "As surely as I live, says the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of wicked people.
I only want them to turn from their wicked ways so they can live. Turn from your wickedness, O people of Israel. Why should you die? Amen? So, sabi po ng mga Israelita ay na ang kasalanan namin ang siyang nagpapabagsak sa amin. Paano tayo mabubuhay nito sa kanila? Pero napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Hindi po niya ninais na ang mga makasalanan ay pupunta sa impyerno talaga. Sabi ko nga, may pagsubok. Depende na lang sa atin kung mapagtatagumpayan natin ang mga ito. Ng Panginoon ng pamamaraan para po mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Kagaya po ng ginawa ni Jesus. Nung siya po ay nabautismuhan ng tubig at ng Espiritu, siya po ay dinala ng Espiritu doon po sa disyerto para sumugin ni Timothy. Pero napagtagumpayan niya. Kaya bago pa man ang lahat, nagawa na, nangyari na, naisagawa na, napagtagumpayan na ni Jesus. Bilang mananampalataya, si Jesus po ang ating sinusundan. Kaya kung ano ang nangyari sa Kanya, kung siya po ay sinubok, tayo din po ay susubukan. Magkaroon ng pagsubok. At kung napagtagumpayan niya, mapagtatagumpayan po natin kung siya ay ating susundan. Kaya sinabi niya sa scripture na ating binasa na kailangan nating talikuran ang ating mga kasalanan kung gusto natin na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Sabi niya na, hindi ko ninais na mamatay ang mga makasalanan. Bagkus, gusto ko silang tumalikod sa kanilang mga makasalanang gawa. Ito po ay sinasabi niya sa ating lahat na tayo, makasalanan tayo. Wala pong matuwid sa atin. Kaya po tayo itinutuwid sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Hindi po ang ating kapwa ang magsasabi sa ating kasalanan, kundi yung salita po ng Panginoon. Kung kaya po, natutunan natin yung mga bagay-bagay na tayo yun, na natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, yun po ay kasalanan. Ito po ay hihingin natin ng kapatawaran. Talikuran natin kasi sabi niya, turn from your wicked ways. Turn from your evil ways. Talikuran ang gawa. Nang sa ganun ay hindi tayo mamamatay. Tayong mga kanyang likha. Okay? So, yan po maliwanag mga kapatid. Kaya, kung tutuusin ang salita po ng Panginoon ay simple lang. Depende na lamang po sa atin kung susunod tayo o hindi. Minsan kasi, madaling sumunod, pero kung labag sa ating kalooban at nasasagi ang ating pride, iyon na po ang problema sa atin. Nagiging komplikado na po ang mga bagay-bagay. Kahit ibinigay ng Panginoon sa atin ang pamamaraan para mapagtagumpayan itong pagsubok na ito, andyan na ang pag-ibig ng Panginoon. Pero kung ayaw nga ng ating laman dahil ang gusto natin pa rin ang siyang masunod, doon na po tayo nagkakaproblema. Kaya nagtatagal po ang problema sa ating buhay. Nagtatagal po ang pagsubok sa ating mga buhay. Dahil din po sa ating pasya. Dahil din po sa ating desisyon. Kung ano nga ba ang desisyon natin. Kung tatalikuran natin itong maling gawa o kaya gusto pa rin natin ipagpatuloy. Kagaya na magbigay tayo ng example. Yung pagiging ang isang tao magaling manira,
ng kanyang kapwa. Madali lang po na tigilan yan. Itigil lang ang paninira. Pero dahil nga may kanya-kanyang motibo ang isang tao, yan, hindi niya maitigil ang paninira sa kapwa, paninirang dangal. Kaya marami nagkakaproblema dito, mga kapatid. Maraming dinadala sa korte. Mag-ingat po tayo sa mga bagay-bagay na ayaw na napakaganda po, di ba, na kahit tayo ang nagkasala, hindi po tayo ang ipinako sa krus, kundi si Jesus. Ganun po kalalim ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Kung tutusin tayo sana ang ipapako sa krus, dahil ang pinapako po sa krus ay yung mga makasalanan, hindi po yung matuwid. Yan po. Kaya yung ginagawa natin mga Pilipino tuwing mahal na araw ang doon, parang ginagaya natin. Wala pong worthy na gumawa nun kundi si Jesus lamang. Dahil siya po ang perfect. He is the only worthy. Siya lang po ang worthy na mamatay para sa ating mga kasalanan because He is the only one who is perfect. Kaya huwag po natin gagawin yan. Kasi ang pagsisisi po sa kasalanan natin, ang pagtalikod sa kasalanan ay yung galing po sa puso. Amen. Yung talikuran ang mali gawa. Nang sa ganun ay mapasa atin ang pangako ng Diyos. Kagaya na sinabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, basahin po natin. Sabi ko niya dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, as surely as I live, says the sovereign Lord, I take no pleasure. 2 Peter po. Okay. The Lord isn't really being slow about His promise, as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Minsan sinasabi natin, totoo nga ba na darating ang Panginoon? Mula pa noong bata ako hanggang ngayon, matanda na ako, mayaon na ako, uugod-ugod na ako sa paglakad. Bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? May panahon po ang lahat. God owns the time. Meron po siyang perfect na timing para sa lahat ng bagay. Pati din po ang kanyang pagdating. Pati din po ang pagbigay, pagtugon ng kanyang pangako sa ating lahat. At hindi po siya mabagal. Gaya ng sinasabi niya natin, bakit noon pa yan, ilang taon na ang nakakalipas ay hindi pa nangyayari. Gusto lang po ng Panginoon ito po ang napakaganda na matutunan natin dito. Magkaroon po nawa tayo ng ugali na mapagpasensya, patience, na magkaroon tayo ng matuto tayo maghintay. Kasi tayo, kung minsan ang gusto natin, kung may gusto tayo, ibigay ka agad. Ang gusto natin, kung meron tayong gusto tayo, kailangan andyan na. Hindi pa tayo gumagawa ng pamamaraan, kailangan makasa akin yan. Kailangan makasa akin yung gusto natin. Yun ang kung minsan. Kung kaya hindi tayo nagkakaroon, hindi tayo marunong maghintay. Pero yan po ang sinabi ng Panginoon. Binibigyan na tayo ng chance para po matuto tayo na maghintay. Dahil ang paghihintay po, patience, ay isang ugali po ng Panginoon. Kaya yan, hanggang ngayon, hinihintay pa rin niya tayo na tumalikod sa ating mga maling gawa. Hindi tayo mawala, hindi tayo nang sa ganun, mapapabilang tayo sa kanyang kaharian. Hindi tayo mapabilang sa kaharian ng demonyo, kaharian ni Satanas, dahil dalawa po ang kaharian.
kaharian ng Panginoong Diyos at kaharian ng demonyo. Kaya nasa sa atin na kung ano ang pipiliin natin. Binigyan tayo ng Panginoon na chance. Binigyan niya tayo ng dalawang pagpipilian. Kung siya o ang demonyo. Kaya ito, na ang Diyos, siya po ay mapaghintay, mapagpasensya. Sabi niya dito na, hinihintay niya tayo na manumbalik sa Kanya. Hinihintay niya tayo na magsisi. Ano nga ba kasi ang pagsisisi? Mga kapatid, ang pagsisisi po ay talikuran ang kumukontra sa salita ng Panginoon. Talikuran kung ano ang ayaw ng Diyos. Talikuran ang kasalanan. Kaya, ano ang mga kasalanan yan? Kung ano po yung nasasaad sa Biblia, na kailangan natin gawin, yun po ang gawin natin. At kung lumabag po tayo doon, kasalanan natin yan. Sabi po ng Biblia, pumunta ka sa simbahan, sambahin mo ako sa oras ng inyong pagkapahinaan, sa oras ng inyong day off, at hindi tayo pumupunta dahil may ginagawa tayo iba. Pagsalungat na po yan sa utos ng Diyos. At yan po ay kasalanan. Kaya pati pala ang hindi pagsimba, paglinggo, kung linggo man ang ating day off, at kung hindi tayo pumunta sa simbahan, hindi natin siya sinamba, ay kasalanan. Yan po. Ibig sabihin ng kasalanan. Kung ano yung ayaw ng Panginoon, kung ano yung mga linalabag natin na kanyang mga utos, yan po ay kasalanan. Pagtalikod sa mga bagay-bagay na kumukontra sa kagustuhan ng Panginoon, at ang kasalanan po ay ipag-isa sa gawa ng mundo, sa gawa ng demonyo, sa gawa ng makasalanan gawa. Yan po. Kaya, dito po basahin natin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 17 and 18. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. In verse 18, and I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Oh, hallelujah! Napakaganda po. You see, kung binabasa po natin ang salita ng Panginoon, dito po tayo naliliwanagan sa mga bagay-bagay. Kaya sabi niya, come out. Come out from them and separate. Humiwalay tayo sa gawa ng mundo, humiwalay tayo sa makasalanang gawa. Nang sa ganun ay matawag niya tayong anak. Dahil sino nga ba tayo nga na mga anak ng ating mga magulang? Kung nagkakasala tayo, kung sumusuway tayo sa kanilang mga kagustuhan, napapagalitan tayo. Kung minsan pala, sinasabi ng may mga magulang na nagsasabi na hindi na lang sana kita pinaanak. Dahil sa galit, wala namang magulang ang gusto hindi ka ipanganak nung binuntis ka. Kaya nga sila lumuho ng pamilya para magkaroon ng mga anak. Pero kung minsan, dahil sa sobrang galit ng magulang, nasasabi siguro yan. Sabi niya, ito, paano tayo maging anak ng Panginoon? Anak na lalaki, anak na babae. Ito. Huwag tayong makigawa sa gawa ng makamundo. Ano yung mga bagay-bagay niya? Sinabi ko yung mga gawa niya ay ito nga, yung mga ayaw ng Panginoon. Marami pong mga bagay na ginagawa ng tao na ayaw nilang bitawan dahil na nakukontento ang kanilang laman, nakukontento ang kanilang kagustuhan na hindi naman kagustuhan ng Panginoon. At maliwanag po sa salita ng Panginoon na hindi lahat ng sumusunod sa Kanya ay mapupunta sa langit.
Yun lamang pong gumagawa ng kanyang kalooban ang siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ng Panginoon sa ating lahat, talikuran ang kasalanan. Kasi pati pag-iisip kung minsan nagkakasala tayo mga kapatid, baka hindi natin alam yan, na nag-iisip tayo, namumuuna ang plano namumuuna sa isipan natin ang plano. Nagkakasala na po tayo doon dahil doon namumuo ang plano, pumupunta sa puso, mamaya nagsalita tayo, doon na lumalabas. Doon na lumalabas kung ano ang nilalaman ng ating puso. At pati po sa pagbigkas ng mga salita sa ating kapwa, maaaring magkasala rin tayo. Kaya mga kapatid, hindi po maganda, hindi po tama na tayo ay magmura. Dahil kasalanan niya. Ang katumbas po ng pagmumura ay pagpatay ng isang tao. Pagpatay physically. Murder. Yan po ang kaso sa Panginoon. Simpleng salita lamang po na ating bibigkasin sa ating kapwa na hindi maganda ay kasalanan po sa Panginoon. Lalo-lalo na kung tayo ay nag-uusap-usap, di ba? Meron tayong gagawin. Nagkwekwentuhan, maya-maya wala na tayong pinag-uusapan kundi ang ating kapwa. Doon na po namumuo ang kasalanan. Hindi lamang po yung kita-kita na pagnanakaw, o pagpatay ng tao, o pangangalunya. Hindi lamang po yan ang kasalanan. Doon pa lang sa simple nating pag-uusap, maaaring mamuuto ang kasalanan. Kaya mag-ingat po tayo. Ihiwalay po natin ang ating sarili doon. Umalis po tayo sa gawa na yan. Nang sa ganun ay verse 7. This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and new life has begun. Kung tayo ay isang mananampalataya ng Panginoon, kung tayo ay isang tagasunod ng Diyos, tayo po ay bagong nilalang. Ang tagasunod po ng Panginoon ay yung gumagawa ng kanyang kalooban. Ang tagasunod po ng Panginoon, ang sinasabi dito na ang mga anak ng Panginoon, I should say, ay sila po yung nung tinanggap na si Jesus bilang Diyos, bilang tagapagligtas, kasalanan ano na po ay naiwan na, naiwaksina, at ang bagong nilalang na sinasabi, the new has come, ay yung nabago na po ang ating mga puso. Ang pagsisisi kasi, ang pagbabago sa mga kapatid, ay yung hindi lamang po sinasabi, hindi lamang po yung, okay, magbabago. Hindi po, kundi yung sinasagawa po sa ating buhay. Dahil sabi po ng salita ng Panginoon, ang pananampalataya, kung wala sa aksyon, kung hindi isasagawa, ay parehas lang na parehas sa walang pananampalataya. Sinabi ko kanina, kung tayo ay tagasunod ni Kristo, isa tayong mananampalataya. Dahil hindi natin nakikita si Jesus, pero sinusunod natin siya. Paano natin siya sinusundan? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Sinusunod po natin ang kanyang mga utos. At ang mga sumusunod, gumagawa. Hindi po tayo matatawag na tagasunod kung sanguso lamang. Sabi ng salita ng Panginoon, they worship me, pero wala sa puso. Sanguso lamang.
sa pamamagitan lang po ng pananalita. Nagsasalita lang tayo para masabi nila na, isa pala yung Kristiyano, isa pala yung tagasunod ng Panginoon. Dahil maganda siyang magsalita. Pero, gumawa po tayo. Gawin po natin kung ano yung naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Hindi lamang po ganyan. Kung nagsisinga tayo, kayo dyan, mga kapatid, kung ano man yung kasalanan natin na nagawa natin, kung kaya't nakulong tayo, ay pagsisihan natin yan. At kung lumabas man tayo, dahil sabi po, ito po ang kailangan natin ilagay sa ating isipan. Ang nagsisisi po ay tinatanggap ng Panginoon. At kakalimutan na po niya ang kasalanan niya. Kahit gaano kabigat ang iyong ginawa na kasalanan, kung hihiningin mo yan ng kapatawaran sa Panginoon na mula sa iyong puso, sincero ang iyong puso, with all your heart, mapapatawad po tayo ng Panginoon at kakalimutan niya kung ano ang kasalanan na yan. At pati tao makakalimutan. Kung hindi man makalimutan ng tao yan, ang Diyos ay totoo. Kakalimutan niya yan, huwag mo lamang babalikan. Kung lumabas ka na, bagong nilalang ka na. Hindi mo na uulitin yung ginawa mo kung bakit ka nakulong. Maipakita mo na sa buong mundo na ikaw ay bagong nilalang. May natutunan ka. Bagong nilikha. Ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Yan po ang may gawa. Yan po ang pananampalataya na may gawa. Yun po ang tunay na nagsisisi. Amen. Okay, yan po ang gawin natin mga kapatid. At huwag po tayong gumawa muli. Lumabas tayo at ipakita natin na may pagbabago at doon po mas maraming susunod kay Kristo dahil makikita nila ang gloria sa buhay na nagsisi. Amen? Yan, mga kapatid, ang aking maiiwan sa inyo na ay nagbigay ito ng kaunting liwanag sa ating buhay. Ipagpatuloy natin kung ano yung mga magagandang ginawa natin noong nakaraang taon. Pagpatuloy natin ngayong taon na ito at hindi lamang po ngayong January lang hanggang sa matapos po muli ang taon at sa susunod muli na taon. Gumawa tayo ng maganda. Iwanan kung ano man yung mga bagay na hindi maganda. Amen? Hallelujah. Let's pray. Ama namin yan, nasa langit, salamat po sa mensahe. Salamat po Diyos sa liwanag. Salamat po sa mensahe na inyong pinagkaloob sa amin sa oras nito. Nawa Lord, ito ay magbigay sa amin ng inspirasyon para po magpatuloy na pagsilbihan ka kahit saan man kami naroon. Tulungan mo kami maisagawa ang mga bagay na ito na amin natin nang sa ganun ay matawag kami na anak mo sa pamamagitan po ng pagsunod namin at pagsagawa ng inyong mga utos. Lord, thank you. And you bless your people now. Bless especially these my brethren, our loved ones who are there, the PDFs. Thank you, Lord, and everyone else who have heard this message. Lord, hinihingi ko po ang inyong pagpapala, nawa po ibubuhos ninyo sa bawat isa sa amin, sa punang aming mga pamilya. And Lord, even the protection by the blood of your Son, Jesus Christ, para po kami po ay palaging maprotektahan at matagumpay kapalagi sa aming mga buhay. Thank you, Lord. I give you praise in Jesus' name. Amen. Salamat. Back to you.